Sa taong 2147, ang mundo ay nababalot ng dilim at kaguluhan. Kung saan ang ating kwento ay umiikot sa paglusob ng mga aliens mula sa kalawakan na nagdulot ng matinding pagkasira sa bawat kontinente. Sa gitna ng kaguluhan, ang sangkatauhan ay lumalaban gamit ang mga makabagong robot. Ngunit, ang kanilang mga sandata ay tila walang bisa laban sa mga mananakop na ito. Sa kanlurang China, may isang huling resistance camp ng tao, kung saan dalawang sundalo, si Direktor Chen at isang babaeng mandirigma na si Shu, ay nakikipaglaban ng buong tapang kasama ang kanilang mga robot. Sa isang desperadong hakbang, ginamit ni Direktor Chen ang kanyang mechanical arm at kanyang natatanging kasanayan sa kung fu upang talunin ang natitirang alien. Sa huli, si Shu ang nagbigay ng mapaminsalang tira. Ngunit, malapit nang magsara kanilang tanging daan palabas. Sa kabila ng utos na isara ito, nakalabas sina Chen at Shu sa huling sandali. Pagkatapos nito, sila ay pumunta sa mission control upang parangalan sa kanilang katapangan. Sa isang briefing, napagtanto na ang mga sandata nila ay hindi sapat laban sa mga aliens na patuloy na lumalakas. Ang tanging epektibong paraan ay ang pakikipaglaban ng mano-mano gamit ang kung fu. Kinikilala ni Direktor Chen ang bisa ng kung fu ngunit sinabi niya na mahirap ang pagtuturo nito sa lahat ng sundalo. Kaya't nagmungkahi siya ng isang makabagong ideya, turuan ng kung fu ang mga robot. Ang solusyon na iminungkahi ay ang pagpapadala ng isang robot pabalik sa nakaraan upang matutunan ang pinakamahusay na Southern Kung Fu mula kay Master Zhu. At i-record sa kanyang memory chip para ma-re-upload at maipasa ang mga kasanayang ito sa iba pang robot. Upang hindi magdulot ng pagkabahala sa mga tao mula sa nakaraan, binigyan ng robot ng anyo ni Direktor Chen, ang tanging tao na kilalang nakatalo sa isang alien. Ang robot, na may misyong maglakbay pabalik sa taong 1885, ay dapat hanapin si Master Zhu, at matutunan ng kung fu, save ang mga kasanayan sa isang chip, at tiyakin ang kaligtasan ng chip sa loob ng maraming siglo. May mahalagang rule na ipinograma sa robot, ito ay ang pag-self-destruct kung sakaling makapatay ito ng tao. Nang dumating ang oras para ipadala ang robot pabalik sa panahon upang matutunan ng Southern Kung Fu, nagulat ang lahat nang magpasya si Shu na sumama sa robot sa kanyang misyon sa paglalakbay sa panahon. Sa kabila ng mga pagtatangkang pigilan ng kanyang mga kasamahan, nagpumilit si Shu na sumama. Naniniwala siya na makakatulong siya sa robot. Sa kanilang pagdating, ang robot ay napunta sa gitna ng isang digmaan at mabilis na nag-blend sa pamamagitan ng pagsusuot ng damit ng isang namatay na sundalo. Samantala, si Shu ay napadpad sa isang kampo ng mga sundalong Pranses. Ang robot, na pinangalan ng Gi mula sa isang pangalan na nabasa niya sa isang espada, ay lumapit sa kampo at napagkamalang ispiya. Si Shu naman ay napalaban sa mga sundalo habang sinisikap naman ni Gi na kumbinsihin sila na siya ay walang masamang intensyon. Dumating si Zhu, isang kilalang master ng kung fu, at ipinakilala si Gi bilang isang estranghero. Agad na hiniling ni Gi kay Zhu na turuan siya ng Southern Kung Fu. Ngunit, ayaw ni Zhu na magturo uli. Nang marinig ni Gi na nakikipaglaban si Shu sa malapit, dali-dali siyang tumulong, na humantong sa isang sagupaan. Matapos ang isang matinding labanan, inutusan ni Shu si Gi na tumakas para sa kaligtasan nito. Dahil sa mga pangyayaring ito, nakakuha si Gi ng respeto sa kampo at sinabihan na maaaring tumanggap siya ng gantimpala mula sa general. Ngunit, ang tanging nais lamang ni Gi ay matutunan ng kung fu mula kay Zhu. At nalaman niya na ang babaeng kausap niya ay anak pala ni Zhu. Muling nagtangka si Gi na kumbinsihin si Zhu, binibigyang diin na mayroon siyang taglay na natatanging kakayahan at katatagan. Sa kabila ng kanyang pangako na maging isang huwarang apprentice, tumanggi pa rin si Zhu, na binabagabag pa rin ang pagkawala ng kanyang unang apprentice at ayaw nang magturo sa iba. Sa gabi, ibinahagi ni Gi kay Shu ang tungkol sa pagtanggi ni Zhu. Iminungkahi ni Shu na subukan niyang makipagkaibigan sa anak ni Zhu na si Xiaohua upang makuha ang pag-ayon ni Zhu. Lumapit si Gi kay Xiaohua na may dalang prutas bilang regalo at nalaman ng tungkol sa unang apprentice ni Zhu na inaasahang magiging susunod na master bago ang kanyang biglaang kamatayan sa labanan. Dahil sa pagtanggi ni Zhu na turuan siya, nagpasya si Gi na magpaturo mula kay Xiaohua. Ngunit, nag-aalangan si Xiaohua, natatakot sa magiging reaksyon ni Zhu. Samantala, nakatanggap sila ng balita tungkol sa pag-atras ng mga Pranses at naghanda sila na bumalik sa lungsod. Sa kanilang pagdating, mainit ang pagtanggap kay Gi at sa iba pa, habang lumalago ang pagkakaibigan ni Gi at Xiaohua. Patuloy na hinikayat ni Shu si Gi na makuha ang loob ni Zhu. Sa huli, nakumbinsi ni Gi si Xiaohua na hilingin sa kanyang uncle na turuan sila ng kung fu.
Pumayag ang nakatatandang kapatid ni Zhu, at mabilis na natutunan ni Gi ang mga teknik dahil sa kanyang kakayahan bilang robot. Pagkatapos, lumapit si Gi kay Shu at inihayag na inatasan siya ni Chen na protektahan siya at ipasa ang kanyang bagong natutunang kung fu. Pumayag si Shu na matuto mula sa kanya, na nagmamarka ng isang bagong yugto sa kanilang paglalakbay at misyon. Ngunit hindi nagtagal tumindi ang tensyon ng brutal na inatake ng isang misteryosong lalaki na nakamaskara ang kapatid ni Zhu. Si Gi, ang robot ay narinig ito mula sa malayo, ay mabilis na tumungo roon ngunit agad na natalo ng lalaki, na nagdulot ng sira sa kanyang sistema. Walang siyang nagawa at nasaksihan habang pinatay ng lalaking nakamaskara ang kapatid ni Zhu at tumakas. Kinabukasan, puno ng katanungan ang utak ni Zhu tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid at tinanong niya si Gi tungkol sa pagdating nito sa pinangyarihan. Gumawa si Gi ng kwento na sinabing ipinanganak siyang may kakayahang makarinig mula sa malayo, ngunit hindi kumbinsido si Zhu at binaliwala niya ito. Maya-maya, dumalaw si Shu na may ibang pakay at hinarap si Gi tungkol sa isang video call na hindi niya natanggap. Ipinaliwanag ni Gi na abala ang kanyang mekanismo sa pag-aaral ng Kung Fu. Ibinahagi naman ni Shu ang kanyang mga obserbasyon tungkol sa assassin na nakamaskara, na gumagamit ng kakaibang teknik ng Kung Fu na kayang manipulahin ang utak. Sa kabila ng kanyang pananaliksik, hindi siya makahanap ng anumang impormasyon tungkol sa teknik na ito, na pinaghihinalaan niyang isang kapangyarihan. Nagbabala siya kay Gi na mag-ingat sa assassin. Nagpunta si Gi kay Master Zhu upang malaman kung mayroon nga bang teknik sa Kung Fu na kayang magmanipula ng isip. Ipinaliwanag ito ni Zhu na ang ganitong natatanging kakayahan ay posibleng ngunit magagawa lamang sa mataas na antas ng kasanayan. Nagtanong si Gi tungkol sa antas na ito. Ipinaliwanag ni Zhu na katulad ito ng pakiramdam ng halumigmig bago umulan. Ipinaliwanag niya na ang pamamaraan ng Southern Kung Fu ay hindi lamang pisikal na kasanayan kundi pati na rin ang pag-absorb sa aura ng kalikasan, kasama na ang mga bundok, ilog, at mga bituin. Mahalaga ang pagpapayaman sa sarili, at iminungkahi ni Zhu na matuto rin si Gi ng calligraphy upang mapunan ang kanyang pagsasanay sa Kung Fu. Kasabay nito bumalik ang mga sundalong Pranses at ang pangangailangan para sa mga mandirigma na kailangan sa frontline. Inatasan si Gi na samahan ng panganay na kapatid ni Zhu, na bihasa rin sa Southern Kung Fu. Ngunit bago pa man magkita si Gi at ang panganay na kapatid, inatake ang kanilang pangkat ng assassin. Mabilis na pinatay ng assassin ang kanyang mga tauhan. Nang mapagtanto ni Gi na may mali, dali-dali siyang tumulong ngunit huli na ang lahat. At malubhang nasugatan ang kapatid ni Zhu. Hinarap ni Gi ang assassin at napansin ng kapatid ni Zhu ang estilo ng pakikipaglaban ng assassin. Sa huli, tinalo ng assassin si Gi at pinatay ang kapatid ni Zhu at tumakas. Kinabukasan, ipinaalam ni Gi kay Zhu na ginagamit ng assassin ang Southern Kung Fu style, na ikinagulat nilang dalawa. Pumayag na si Zhu na sanayin si Gi, na mabilis na natuto ngunit marami pang dapat na matutunan. Ipinadala ni Zhu si Gi sa kabundukan upang makamit ang mas mataas na antas ng kasanayan at mapahusay ang pagsasanay nito. In-upgrade ni Shu si Gi at binigyan ng emosyon, ngunit ang mga damdaming ito ay ang romantikong interes kay Xiaohua. Kasabay nito, biglang bumalik ang unang apprentice ni Zhu na inakala nilang patay na. Isinalaysay niya na nailigtas siya ng isang Pranses na nagngangalang Duran matapos siyang mabaril. Isang labanan ang itinakda upang maitakda ang magiging master ng Southern Kung Fu, na nag-imbita ng mga master mula sa iba't ibang lugar para maglaban sa ring. Ibinigay ng apprentice sa general ang isang machine gun, isang malakas na armas na tutulong sa gyera laban sa mga Pranses. Nagsimula ang kompetisyon, kung saan ipinakita ng dating apprentice ang kanyang mahusay na kasanayan sa pamamagitan ng pagtalo sa bawat master. Nagpatuloy ang kanyang mga tagumpay hanggang sa mismong si Zhu ang sumabak sa ring. Sa gitna ng matinding laban, napansin ni Zhu ang kakaibang pulang mga mata ng apprentice. Nakialam si Gi at hinamon ng malakas na apprentice. Ang kanilang labanan ay matindi at pantay ang laban, na nagresulta sa tabla. Nagkasundo silang ipagpatuloy ang laban kinabukasan. Pagkatapos nito, inamin ni Gi na siya ay isang robot at ipinakita ang kanyang mekanikal na katawan kay Zhu. Ipinaliwanag niya ang kanyang misyon kay Zhu, na pumayag na tulungan siya. Nang gabing iyon, isang nakakagulat na revelasyon ang nalaman ni Gi.
na si Duran at ang assassin ay magkasama at ang apprentice ay ang assassin. Hinarap ni Guy ang assassin at natuklasan niyang siya ay isang alien na sumapi sa apprentice. Namatay si Duran sa sagupaan at inakusahan ni Guy ang apprentice na responsable sa kamatayan ng ibang mga masters. Kinalaunan, sinabi ni Zhu kay Guy na umabot na siya sa rurok ng kanyang kasanayan sa Kung Fu. At hinikayat siyang umuwi sa kanyang panahon ngunit, nagpumilit si Guy na manatili upang makatulong sa pakikipaglaban sa mga Pranses. Pagkatapos nito, nakipagtalo si Guy kay Shu, na hinimok siyang mag-focus lamang at paghusayin ng kanyang mga kasanayan at nagbabala sa kanya na huwag makialam sa panahong ito. Binigyan ni Shu si Guy ng isang chip na nakatakdang ilagay sa isang lokasyon ngunit, lihim niyang enough si Guy at kinuha ang chip. Lumabas si Shu at kasabay nito dumating ang dating apprentice kasama ang mga Pranses at inatake sila. Matapang na hinarap ni Zhu at ng kanyang mga tauhan ng kalaban ngunit pinagbabaril sila. Nagkamalay si Guy at nagmadaling tumungo sa labanan. Sa gitna ng bakbakan, nasugatan si Shu at sinubukan ni Xiaohua na pigilan ang dating apprentice subalit ipinakita ng apprentice ang kanyang tunay na anyong alien at pinatay si Xiaohua. Nasugatan din si Zhu sa isang pagsabog. Sa huling labanan, nagtagpo ang landas ni Guy at ng apprentice. Habang tumitindi ang bakbakan, sinusubukan ng apprentice na atakehin si Shu. Ngunit, ipinagtanggol siya ni Guy. Sa isang punto tumilapon si Shu at napahawak sa gilid ng pader habang sinusubukan siyang iligtas ni Guy. Ngunit, nang tangkaing saksakin na siya ng apprentice ay nakabawi si Guy ng lakas at tinalo ang apprentice habang si Shu naman ay inilagay ang chip sa lokasyon nito. Sa paglabag ni Guy sa kanyang protocol ay nag-activate ang kanyang self-destruction. Balik sa hinaharap, ang base ay nasa ilalim ng paglusob ng mga aliens at makalipas ang ilang siglo, nabawi ni Chen ang chip at in-upload ang kasanayan ni Guy sa mga robot upang lumaban sa mga aliens. At doon nagtatapos ang pelikula. Salamat sa iyong suporta. Tulungan mo akong maabot ang 1,000 subscribers sa pamamagitan ng pag-click ng subscribe button sa ibaba, at i-click din ang iba pang video. Hanggang sa muli!